Isang magandang araw sa inyo taga-subaybay. Please like and subscribe sa aking channel para sa mga bagong kwentong nakakatakot. Ipagpatuloy natin kwento ng takipsilim sa San Rafael. Nakatayo si Jason, Marvin, at Mang Dencio sa harap ng lagusan ng kanlungan. Sa labas, kitang-kita nila ang napakaraming mga halimaw, mga aswang na mas matanda, mas mabangis, at mas malakas kaysa sa mga nilalang na nakaharap nila noon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang aswang ang nakatayo, hawak ang lumang balibaling espada. Ang espada ay mukhang luma na, ang talim nito ay may malalalim na hiwa, tila dumaan na sa daan-daang laban. Pero kahit gulagulanit na ito, nararamdaman ni Mang Dencio ang kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Dahil hindi ito basta-bastang espada, ito ay pagmamay-ari ni Ramon Salazar. Napalunok si Jason, pilit nilalabanan ang kaba. Paanong napunta sa kanya yan? Humakbang palapit ang matandang aswang, hindi inaalis ang mapanuring tingin nito kay Jason. Matagal na kitang hinahanap, basag ang boses nito, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ikaw ang dugo ng huling alitap-tap. Nakanganga sina Marvin at Jason. Tangina, anong ibig sabihin nun? Bulong ni Marvin. Hindi sumagot ang matandang aswang. Sa halip, tinaas niya ang espadang hawak niya. Nagningning ang pulang mata nito habang dumidikit ang kanyang matulis na kuko sa mismong talim ng sandata. Ang espada na ito, malamig niyang sabi, ay matagal nang hindi nadadampian ng dugo ng may-ari nito. Ngunit ang espiritu niya ay nananatili rito. Si Ramon Salazar. Itinuro niya si Jason, ay hindi namatay. Siya ay kinuha ng kadiliman. Nagkatinginan sina Jason at Mang Dencio. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Jason. Anong ginawa niyo sa kanya? Humalakhak ang matandang aswang, mabagal at nakakakilabot. Ang lolo mo, siya ang naging pinakamalakas sa lahat ng mandirigmang alitap-tap. Hindi siya nasaktan sa aming lason, hindi siya nasugatan ng aming kuko, pero may isang bagay na hindi niya napaglabanan. Lumapit pa ito, unti-unting lumalabas ang matutulis nitong pangil. Ang tawag ng dilim. Nanlamig ang katawan ni Jason. Hindi imposible, bulong ni Mang Dencio. Walang mandirigmang alitap-tap ang kailanman lumihis sa kanyang landas. Ngumisi ang matandang aswang. Wala hanggang sa dumating si Ramon Salazar. Anong ginawa niyo sa kanya? Sigaw ni Jason, hindi na mapigilan ang galit. Ang totoo, hindi namin siya pinatay. Nagkagulo ang isip ni Jason. Hindi. Tumango ang matandang aswang. Matapos ang huling laban namin, isang gabi ng kabilugan ng buwan, siya mismo ang lumapit sa amin. Siya mismo ang pumili ng kanyang kapalaran. Nanlaki ang mata ni Mang Dencio. Imposible. Hindi kailanman tatalikod si Ramon Salazar sa kanyang lahi. Ngumiti ang matandang aswang. Kung ganoon, bakit siya nawala? Bakit hindi siya bumalik sa pamilya niya? Natahimik si Jason. Kung gusto mong malaman ang sagot, bulong ng matandang aswang, bakit hindi mo tanungin siya mismo? Napakunot ang noo ni Jason. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang itinapat ng matandang aswang ang espada sa harap niya. Mula rito, lumabas ang isang napakaitim na anino, isang halimaw na hugis tao, pero hindi na mukhang tao. Mula sa anino, isang pares ng pulang mata ang bumukas. Kasabay nito, bumigat ang hangin sa paligid. Narinig ni Jason ang basag na tinig nito. Jason, ikaw ba ang tagapagmana ng aking dugo? Ikaw ba ang papalit sa akin? Nanigas si Jason. Parang huminto ang mundo. Nakatingin siya sa anino, sa pulang mata nito, sa malakas na enerhiyang lumalabas mula sa espada. Hindi imposible to, bulong ni Jason. Tumingin si Mang Dencio sa kanya. Jason, ang lolo mo, hindi na isang alitap-tap. Napatingin siya kay Mang Dencio, nanlilisik ang mga mata. Hindi ibig sabihin ba? Muling nagsalita ang anino. Jason, apo ko. Tuluyan na akong naging isa sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ni Jason. Ang kanyang lolo, si Ramon Salazar, ay isa ng halimaw. Nanginginig ang buong katawan ni Jason habang nakatitig sa aninong lumabas mula sa espada. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang lolo, ang huling mandirigmang alitap-tap, ay isa ng halimaw. Jason, apo ko, huwag kang matakot. Nanlaki ang mata ni Jason.
Hindi yon isang ordinaryong aswang. May kakaiba sa enerhiya nito, parang hindi lang kadiliman ang bumabalot sa kanya. Parang may natitira pang bahid ng pagiging tao. Paano nangyari ito? Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Ngumisi ang matandang aswang na may hawak ng espada. Huli na para sa mga tanong, Jason. Kailangan mong harapin ang lolo mo dahil kung hindi, ikaw ang papatayin niya. Mabilis na sumugod ang anino ng kanyang lolo. Jason, lumihis ka, sigaw ni Mang Densyo. Sa huling segundo, mabilis na umatras si Jason, pero hindi siya nakaiwas ng buo. Napunit ang manggas ng kanyang damit at dumaloy ang dugo sa kanyang braso. Putang ina, sigaw ni Marvin. Mabilis siya. Muling lumapit ang anino ni Ramon Salazar at sa pagkakataong ito, bumukas ang kanyang mga kamay, naglabas ng mahahabang kuko na tila bakal. Mabilis niyang hinataw ang kanyang kamay pababa, isang matalim na atake na kayang hiwain si Jason sa dalawa. Pero bago pa ito tumama, hinarang ni Jason ang kanyang nagliliyab na itak. Nanlaki ang mga mata ni Ramon Salazar. May apoy ka rin pala sa dugo mo. Kumunot ang noo ni Jason. Lolo, bakit ka naging ganito? Nagtawanan ang mga aswang sa paligid. Sinagot sila ng matandang aswang, siya ang pinakamalakas sa lahat ng alitaptap, pero kahit ang liwanag ay kayang lamunin ng dilim. Napatingin si Mang Densyo sa aninong nasa harapan nila. Hindi siya isang ordinaryong aswang. Muling nagsalita si Ramon, malamig at mabigat ang kanyang boses. Matagal ko nang nilabanan ang kadiliman, Jason, pero sa huli, ako rin ang nilamon nito. Humigpit ang hawak ni Jason sa kanyang itak. Hindi ako maniniwala. Alam kong hindi mo ginustong maging isa sa kanila. Napangiti si Ramon. Pero minsan, kahit anong laban mo, kung masyadong malakas ang kalaban, matatalo ka rin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jason. Lumingon si Ramon sa matandang aswang na may hawak ng espada. Sila ang tunay na may-ari ng San Rafael. Sila ang tunay na mga hari ng dilim. Ngumisi ang matandang aswang. Kaya pumili siya. Mamamatay siya sa aming mga kuko o magiging bahagi ng aming lahi. At anong pinili niya? Tanong ni Marvin, nanlalambot na sa kaba. Naglakad pa abante si Ramon, ang kanyang pulang mata ay kumikislap. Pinili kong mabuhay. Tang-ina, bulong ni Jason. Ibig mong sabihin, kaya mo kaming patayin ngayon? Kung iyon ang paraan upang tapusin ang lahi ng alitaptap, sagot ni Ramon. Sa isang iglap, muling sumugod si Ramon. Mabilis ang galaw niya, mas mabilis pa kaysa sa kahit anong aswang na nakaharap nila. Hindi ko kayang tapatan to, sigaw ni Jason. Umatras siya habang pilit na iniwasan ang matutulis na atake ng kanyang lolo. Mabilis na sumugod si Marvin upang tulungan si Jason. Pero sa isang hampas lang ng kamay ni Ramon, tumilapon si Marvin sa isang bato. Aray, napasigaw si Marvin sa sakit. Tang-ina mo, sigaw ni Jason. Sumugod siya at buong lakas na inihanda ang kanyang nag-apoy na itak. Hindi ako papatayin ng sarili kong lolo. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga sandata. Ang nagliliyab na itak ni Jason, laban sa matalim na mga kuko ni Ramon. Jason, sigaw ni Mang Densyo. Sa pagtagpo ng kanilang sandata, biglang kumalat ang isang malakas na enerhiya sa buong paligid. Lumabas ang baghaw at dilaw na apoy mula sa katawan ni Jason. Bumalot ito sa kanyang itak at sumabog sa pagbangga sa kanyang lolo. Napaatras si Ramon, halatang nasaktan sa enerhiya na lumabas mula sa dugo ni Jason. Ano yon? Sigaw ng matandang aswang. Napatingin si Mang Densyo. Jason, hindi mo pa alam, pero gumising na ang totoong kapangyarihan mo. Humihingal si Jason, nanginginig ang kanyang katawan. Sa loob niya, may kung anong nag-init na enerhiya, isang apoy na bumabalot sa kanyang laman. Tumingin siya sa kanyang kamay, ang sariling dugo niya ay kumikinang sa liwanag na ginto. Hindi lang siya basta tagapagmana ng alitaptap. Siya mismo ang susunod na mandirigma ng liwanag. At ngayong gabi, kailangan niyang patunayan ang sarili. Tumingin si Jason kay Ramon, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Kung hindi kita kayang ibalik sa pagiging tao, lolo. Humigpit ang panga niya at lumiyab lalo ang apoy sa kanyang katawan. Ako mismo ang tatapos sa'yo.
Hawak ni Jason ang nagliliyab niyang itak habang nakaharap sa anino ng kanyang lolo, si Ramon Salazar, ang dating pinakamalakas na mandirigmang alitaptap, ngayon ay isang nilalang ng dilim. Kung hindi kita kayang ibalik sa pagiging tao, lolo, ako mismo ang tatapos sa'yo. Nanigas ang katawan ni Jason. Kaya ba talaga niyang patayin ang sarili niyang dugo? Tumingin si Mang Dencio sa kanya. Jason, sigurado ka ba? Kung may natitira pang bahagi ng kanyang pagkatao, baka may paraan pa upang iligtas siya. Napatingin si Jason kay Ramon, na nakatayo lang sa harapan nila. Mapupula pa rin ang kanyang mata, pero hindi ito gaya ng ibang aswang. Hindi pa siya tuluyang nawalan ng sarili. Parang may natitira pang bahid ng tao sa loob niya. May paraan pa bang ibalik siya? Bulong ni Jason. Wala nang lunas ang pagiging aswang, sabat ng matandang aswang. Kapag isa ka ng anak ng dilim, hindi ka na maaring bumalik sa liwanag. Tumingin si Jason kay Mang Dencio. Totoo ba yan? Huminga ng malalim si Mang Dencio. Sa karaniwang aswang. Pero sa isang mandirigmang alitaptap, tumingin siya kay Ramon. Hindi natin alam. Pero paano natin malalaman? Sigaw ni Marvin, nanginginig. Biglang nagsalita si Ramon. May paraan. Napalingon ang lahat sa kanya. May isang bagay lang na maaring makapagbalik sa akin. Ano? Tanong ni Jason, mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang itak. Tumingin si Ramon kay Jason, at sa unang pagkakataon, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang lolo. Dugo ng isang tunay na alitaptap. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jason. Ang dugo ng isang tunay na mandirigmang alitaptap ay may kakayahang labanan ang kadiliman. Kaya nitong sunugin ang laman ng isang aswang o kaya nitong sirain ang sumpa. Pero paano natin gagamitin ang dugo mo? Tanong ni Marvin. Dahan-dahang lumapit si Ramon. Kailangang ipainom mo ito sa akin. Nanlaki ang mata ni Jason. Ano? Napatingin si Mang Dencio. Jason, delikado too. Hindi mo ba naiintindihan? Bulong ni Jason. Kung uminom siya ng dugo ko, baka hindi niya kayanin. Baka lalo lang siyang masira. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, sabi ni Ramon. Kung tunay kang alitaptap, kaya mong gawin ito. Napatingin si Jason sa kanyang kamay. Ang kanyang dugo, ang lahi niya, ito lang ang natitirang pag-asa ni Ramon. Kaya ba niyang gawin ito? Tumingin si Jason kay Mang Dencio. Anong gagawin ko? Bumuntong hininga si Mang Dencio. Walang garantiya na gagana ito. Pero kung gusto mong subukan, kailangang mapunta ang dugo mo sa kanya ng direkta. Tumingin si Jason kay Ramon. At kung hindi gumana, ngumiti ang matanda. Kung hindi gumana, mas mabuti nang patayin mo ako. Napalunok si Jason. Wala nang atrasan ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kutsilyo at sinugatan ang kanyang sariling palad. Dumugo agad ito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang duguang kamay kay Ramon. Uminom ka, bulong ni Jason. Dahan-dahang hinawakan ni Ramon ang kamay ng kanyang apo at inilapit ito sa kanyang bibig. Pagkadikit ng kanyang dila sa dugo ni Jason, napasigaw si Ramon. Nagsimulang umusok ang katawan niya, para bang sinusunog siya mula sa loob. Tang-ina, tama ba to? Sigaw ni Marvin. Nanlalaban ang sakit, sigaw ni Mang Dencio. Ang buong katawan ni Ramon ay nanginginig, nangingisay. Bumagsak siya sa lupa habang pumipilipit sa matinding sakit. Nagbuga siya ng maitim na usok mula sa kanyang bibig. Ang kanyang balat ay nagkabitak-bitak, tila may isang puwersang kumakalaban sa loob niya. Nagsisimulang mawala ang kanyang pulang mata. Ang balat niyang itim ay bumabalik sa pagiging tao. Lolo, sigaw ni Jason. Labanan mo. Patuloy na nangisay si Ramon, sumisigaw sa sakit, hanggang sa isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Natahimik ang lahat. Sa harapan nila, nakahandusay si Ramon Salazar. Hindi na siya isang halimaw. Hindi na mapula ang kanyang mata. Hindi na baluktot ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, bumalik siya sa pagiging tao. Napahinga siya ng malalim. Jason. Tumakbo si Jason palapit. Lolo. Agad niyang inalalayan ang kanyang lolo. Buhay siya. Tumingin si Ramon sa kanya, nangingilid ang luha.
Salamat. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, hindi ito pwede. Napalingon sila sa matandang aswang. Galit ito, nagngangalit ang mga mata. Hindi pwedeng makabalik ang isang tumanggap na sa dilim. Putang ina, galit si lolo mo, sigaw ni Marvin. Mabilis na bumangon si Ramon, tinulungan siya ni Jason. Hindi tayo pwedeng magpatalo ngayon, sabi ni Ramon, mas malakas na ang kanyang boses. Jason, kailangan nating tapusin to. Sa gitna ng guho ng lumang kanlungan, nakatayo sina Jason at Ramon Salazar, magkasamang nakaharap sa pinakamalakas na kalaban nila, ang matandang aswang, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim sa San Rafael. Hindi kita papayagang bumalik sa pagiging tao, Ramon, bulong ng matanda, nanginginig ang kanyang tinig sa galit. Ibinigay mo na ang sarili mo sa amin. Hindi mo na may tatanggi ang kadiliman sa loob mo. Hinawakan ni Ramon ang balikat ni Jason, saka siya humakbang palapit sa kanyang dating Panginoon. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya alipin ng dilim. Nagkamali ako noon. Pero hindi na ako babalik sa pagiging halimaw. Lalong nagngit-ngit ang matandang aswang. Kung ganon, mamatay kayo. Sa isang iglap. Nayanig ang buong paligid. Bumuka ang lupa sa ilalim ng matandang aswang, at mula rito, lumabas ang napakaraming itim na anino, parang usok na may buhay, parang libu-libong kaluluwang sinisipsip ng dilim. Ang kanyang katawan ay lumaki, halos 10 talampakan ng taas. Ang kanyang balat, na dati kulubot, ngayon ay parang pinatigas na uling. Ang kanyang mga kamay ay lumawig, naging matatalim na kuko. At ang kanyang bibig ay bumuka sa 3 bahagi, puno ng matutulis na pangil. Holy shit, sigaw ni Marvin. Anong klaseng aswang, yan? Tumingin si Mang Dencio kay Jason at Ramon. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta matatalo ang kadiliman sa San Rafael. Ang matandang ito ang pinakamatandang aswang sa buong bayan. Tumingin si Ramon kay Jason. Handa ka na ba? Napatingin si Jason sa hawak niyang nagliliyab na itak. Hindi na siya pwedeng umatras. Tara, tapusin na natin ito. Sa isang iglap, muling sumugod ang halimaw. Mabilis itong lumipad pababa, ang matatalim nitong kuko ay handang hiwain silang dalawa. Jason! Ilag, sigaw ni Ramon. Muntik nang tamaan si Jason, pero sa huling segundo, lumundag siya sa gilid at umatake gamit ang kanyang nag-apoy na itak. Sumirit ang itim na dugo mula sa balikat ng halimaw. Pero hindi ito natinag. Sa halip, mas lalo itong nagalit. Hindi ninyo ako matatalo. Sa isang iglap, lumabas ang napakaraming itim na anino mula sa katawan ng halimaw. Mga hugis kamay, kumakapit, sumasakal. Isa sa mga ito ang kumapit kay Ramon at inihagis siya sa isang bato. Lolo, sigaw ni Jason. Bago pa siya makatakbo papunta rito. Ikaw ang unahin ko, apo ng alitaptap. Mabilis na lumipad ang halimaw patungo kay Jason. Inihampas ang kanyang matutulis na kuko. Putang ina, hindi, sigaw ni Jason, at sa huling segundo, itinutok niya ang kanyang itak pataas. Sa pagsalubong ng dalawang puwersa, pumutok ang baghaw at dilaw na apoy mula sa katawan ni Jason. Nagsimulang masunog ang balat ng halimaw. Bilis, Jason! Tapusin mo na, sigaw ni Mang Dencio. Nagpupumiglas ang halimaw, pero hindi na ito makagalaw. Nanginginig ang katawan ni Jason, pero hindi siya nagdalawang isip. Ayokong may masaktan ka pang iba. Sa isang iglap, lumundag si Jason, hawak ang kanyang itak, at itinagatyo sa puso ng halimaw. Sa pagpasok ng nagliliyab na itak ni Jason sa katawan ng halimaw, sumabog ang baghaw at gintong liwanag sa buong paligid. Sumigaw ito sa sakit, bumagsak sa lupa, at nagsimulang maging abo. Ang matandang aswang, ang hari ng kadiliman sa San Rafael, ay tuluyang naglaho. Napaluhod si Jason, hingal na hingal, habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid. Nakita niyang bumangon si Ramon, nangingiti. Magaling, apo. Dahan-dahang lumapit si Mang Dencio at Marvin. Tapos na ba? Tanong ni Marvin, nangangatal pa rin. Huminga ng malalim si Jason. Tangina, tapos na. Makalipas ang ilang oras, sumikat na ang araw sa San Rafael. Dahan-dahang nagising ang bayan, malinis na ang hangin, wala nang halimaw sa paligid. Nakatayo sina Jason, Marvin, Mang Dencio,
at Ramon sa harap ng lumang simbahan kung saan natapos ang laban. Tapos na ang sumpa, bulong ni Ramon. Ngumiti si Jason. Tapos na talaga, tumango si Mang Dencio. Pero hindi ibig sabihin wala nang babantay. Ikaw na ngayon ang huling mandirigmang alitaptap, Jason. Ang bantay ng bayan. Natigilan si Jason. Bantay ng bayan. Napangiti si Marvin, tinapik siya sa likod. Tangina, pre. Legendary ka na. Napangiti si Jason, tumingin sa langit. Hindi lang ako, lahat tayo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tahimik na muli ang San Rafael. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik sa normal ang buhay sa San Rafael, pero hindi na ito katulad ng dati. Dahil tuwing sasapit ang gabi, sa itaas ng bundok kung saan dating nagtatago ang kanlungan, may isang bagong bantay na nakatayo, hawak ang isang nagliliyab na itak. Siya ang natitirang mandirigmang alitapta, si Jason Salazar. At habang may dilim na sumusubok bumalik sa San Rafael, lagi siyang nakahanda. Wakas, maraming salamat sa pagsubaybay sa Takip Silim sa San Rafael. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang kwento ng katatakutan. At kung gusto mong magkaroon ng bagong kwento, i-comment mo lang sa baba. Muli, maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na Takip Silim.